It was just another busy morning sa downtown Manila. Matindi na ang sikat ng araw, maingay ang mga kalye dahil sa mga jeep na bumubusina, at mabigat ang hangin dahil sa dami ng taong nagmamadaling pumunta sa opisina at tindahan. Sa pinakamabusi na lugar, nakatayo ang isang kilalang branch ng bangko. Sa loob, pareho lang ang sitwasyon. Mahabang pila, mga customer na nagtatapik-tapik ng paa sa impiyansa, at mga empleyado na nagmamadaling lumipat mula isa't isa na desk. Dot. Sa sulok ng bangko, tahimik na pumasok ang isang lalaki. Siya ay nakasuot ng pinakasimple, faded jeans, plain white t-shirt, at baseball cap na nakalubog sa noo. Walang nagbigay pansin sa kanya ng pangalawang tingin. Para sa lahat, mukha siyang ordinaryong walk-in customer lang. Pero ang lalaking ito ay hindi ordinaryo. Ito si Manny Pacquiao, boxing champion, senador, at kilala sa kanyang kababaang loob. Pero dito sa bangkong ito, walang nakakilala sa kanya. Dot. Kumuha siya ng maliit na form sa counter at nagsimulang magsulat ng dahan-dahan, nakatayo kasama ng iba sa pila. Walang entourage, walang camera flashes, walang guards na nakapaligid. Halos invisible siya, nakikihalo sa karamihan. Dot. Nang tawagin ang number niya, lumapit si Manny sa front desk. Sa likod ng counter nakaupo ang isang babae na matalim at impiyansang ekspresyon. Isang beses lang siyang tinignan tapos agad bumalik sa computer. Walang ngiti, walang courtesy, sabi niya ng flat, may appointment ka ba? Kasi kung wala, hindi kami nag-serve ng walk-ins dito. Malamig ang tono niya, dismissive, parang hinusgahan na niya agad base sa itsura. Nagkatinginan ang mga tao sa likod ni Manny. May mga ngumiti ng mahina. May mga bumulong, siguro hindi siya bagay dito sa branch na to, dito kasi ang high-value clients. Pero si Manny hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Nanatili siyang kalmado, relaxed ang mukha, parang inaasahan na niya ang reaksyong iyon. Lumalakas pa ang boses ng officer habang dagdag niya, "Sir, please step aside. Kailangan namin i-prioritize ang totoong clients. Pwede kang mag-try sa ibang branch kung gusto mo." Lumalakas ang tensyon sa hangin. May mga customer na umiwas ng tingin ng hindi komportable, habang iba naman parang naaaliw. Walang nagsalita, at nakatayo pa rin si Manny, humble, tahimik, at bahagyang nakangiti pa rin. Dot. Nakaset na ang stage. Tahimik na naghahanda ang bagyo, kahit walang makapaghula sa mangyayari ilang minuto lang mamaya. Nakaranas ka na ba na disrespectin dahil lang sa itsura mo? Sabihin mo sa comments, at huwag kalimutang mag-subscribe, dahil baka mas lalong mag-inspire sa iyo ang kwento bukas. Lumalakas pa ang atmosphere sa loob ng bangko sa bawat segundo. Matalim at dismissive ang boses ng front desk officer, umaalinggaw sa lobby. Si Manny Pacquiao, hindi pa rin nakikilala sa plain clothes at cap niya, tahimik na nakatayo sa harap ng desk niya. Hindi siya galit. Hindi rin impatient. Hinintay niya lang parang sinusubok na alam na niya ang sagot. "Sir, sinabi ko na sayo," sabi ng officer habang itinataas ang baba parang nag-a-assert ng authority. "Ang branch na to para sa priority clients lang. Huwag mong sayangin ang oras namin. Dapat sa regular branch ka pumunta kung saan ka bagay." Malakas ang salita niya para marinig ng iba sa pila. May maliit na tawa mula sa isang lalaki na nakasuit na nakatayo 2 spot sa likod ni Manny. "Tingnan mo siya," bulong niya sa babae sa tabi. "Siguro wala pang ang maayos na account. Bakit pa siya pumunta rito?" Tumango ang babae ng may ngiti. Dot. May isa pang customer, impatient at annoyed sa delay, bumulong, bakit hindi na lang siya ilipat para ma-serve na ang totoong clients? May mga taong hindi alam ang lugar nila. Bawat salita parang sampal sa hangin, pero hindi nagbago ang mukha ni Manny. Nakapaloob ng kalmado ang mga kamay niya, humble ang ugali. Para sa kanya, hindi bago ang mga salitang yon. Narinig na niya noon pa noong bata pa siyang mahirap sa General Santos, kumikita lang ng ilang piso para makabili ng bigas. Pero para sa iba sa kwarto, isa lang to sa pagkakataon para husgahan ang tao base sa itsura. Dot. Lumalala ang iritasyon ng officer at sumigaw ulit. "Sir, hindi ka ba nakikinig? Hindi kita matutulungan ngayon. Please step aside at huwag mong harangan ang pila." Nagkatinginan ang ilang empleyado sa likod. May isa na bumulong sa isa pa, hindi naman mukhang importante. "Hayaan mo na lang.
Sumagot ang isa, ganito naman tayo tinuruan, kung hindi mukhang mayaman, huwag sayangin ang oras. Hindi lang basta pabaya ang mga salita. Ipinakita nito ang mindset na malalim na nakaugat sa culture ng branch. Para sa kanila, mas mahalaga ang itsura kaysa sa pagkatao. Bahagyang lumingon si Manny sa mga mukha sa paligid. Napansin niya ang judgmental stares, ang impiyansang pagtapik ng paa, ang kawalan ng awa. Pero sa gitna ng malamig na kapaligiran, may isang young junior teller sa malayong counter na mukhang iba. Mukhang hindi komportable, naglilipat-lipat ang tingin, parang hindi sumasang-ayon sa nangyayari pero walang tapang na magsalita. Mumiti ng mahina si Manny sa kanya bago bumalik sa officer. Mahina at halos malumanay ang boses niya. Kailangan ko lang ng maliit na serbisyo. Hindi magtatagal. Pero ang kalmado niya ay lalong nagpairita sa kanya. Nag-roll eyes siya, sumandal sa upuan, at sabi ng malakas para marinig ng buong lobby, "Sir, sinasayang mo ang oras namin. Intindihin mo, hindi para sa lahat ang lugar na to, hindi namin pwedeng iserve ang bawat ordinaryong walk-in na dumating." Sandaling tumahimik ang kwarto. Kahit ang bulungan ng customers ay nawala. Hindi na subtle ang disrespect. Blatante na. May bumulong sa pila, bakit hindi na lang umalis? Nakakahiya sa sarili niya. Sumang-ayon ang isa, tama. Kung hindi bagay ang itsura, wag umasa sa serbisyo. Pero hindi gumalaw si Manny. Hindi siya nagdebate, hindi itinaas ang boses. Tahimik lang siyang nakatayo, parang tinatimbang ang bigat ng bawat salitang naririnig. Para sa staff, mukha siyang walang kapangyarihan. Pero para sa mga maingat na nanonood, may kakaiba sa pasensya niya. Ano ang hindi nila alam, nagsisimula pa lang ang bagyo. Ang katahimikan ni Manny ay hindi kahinaan. Ito ang kalmado bago ang revelation na magpapalugmok sa buong branch sa loob lang ng ilang minuto. Mabigat ang katahimikan sa lobby ng bangko, nasira lang ang tunog ng clicking keyboards at mahinang pagkakalaglag ng papeles. Nagpapanggap ang customers na hindi tumitingin, pero paulit-ulit ang tingin nila sa lalaking nakakap na ayaw itaas ang boses kahit paulit-ulit na ininsulto. Sa wakas, bahagyang lumapit si Manny, mababa, matatag at magalang ang boses. "Ma'am," sabi niya ng mahina, "naiintindihan ko na busy ka, pero kailangan ko lang i-check ang account balance ko at magtanong ng simple. Hindi magtatagal." Malakas na huminga ang officer, nakalagay ang ano iyan sa mukha. "Sir, ipinaliwanag ko na. Walang appointment, walang proper documents, hindi kita mapaglilingkuran. Huwag mo akong paulitin." Pero nanatiling composed si Manny. Lumipat ang tingin niya sa young junior teller na nanonood ng nerbiyos mula sa malayo. Napansin niya ang bahagyang pagyanig ng kamay nito habang nagpo-process ng papeles para sa ibang client. May kakaiba sa uniis niya na nakakuha ng atensyon niya. Bumalik siya sa officer at tanong pa rin ng kalmado, "Ganito ba ang trato niyo sa lahat, o sa mga simpleng damit lang pumupunta?" Nag-freeze ang hangin sa tanong. Nagtaas ng kilay ang ilang customers. May bumulong, may point siya, pero nag-scoff ang officer. Nag-roll eyes, "Sir, professional institution to, tinuruan kami i-prioritize ang valuable clients. Kung na-offend ka, pwede mong ilipat ang negosyo mo sa iba." Hindi lang bastos ang salita niya, dismissive sa dignidad mismo. Hindi nagbago ang mukha ni Manny, pero sa loob, pinag-aaralan niya ang bawat reaksyon sa kwarto. Ang arrogance, ang bulungan, ang prejudice. Pamilyar na sa kanya. Sa isang surprising move, lumipat ang tingin ni Manny sa junior teller at direktang kausapin. Lalong lumambot ang boses. "Miss, pwede ba kitang tanungin?" Nag-blink ang young woman, nagulat. Nagdalawang isip tapos tumango ng magalang. "Ay yes, sir." "Nag-enjoy ka ba sa trabaho mo rito?" Tanong ni Manny, hindi accusatory kundi genuinely curious. Nagbukas ang labi niya, pero mabilis siyang tumingin sa manager at sa officer, may takot sa mata. "I do din my best, sir," bulong niya ng maingat. Nagtilt ng ulo si Manny, pinag-aaralan siya ng mabuti. Siguro mahirap makitungo sa dami ng tao araw-araw, lalo na kapag hindi palaging binibigay ang respeto, di ba? Lumambot ang mata ng teller. Sandali nawala ang guard niya.
Mahirap po, amin niya ng mahina, halos sa sarili. Minsan nakakalimutan nila na tao rin kami. Nag-glare ang officer sa kanya, sumigaw, focus sa trabaho mo. Huwag kang madistract sa hindi naman importante na tanong. Nanatili ang tingin ni Manny sa teller sandali pa. Tapos bumalik sa officer. Alam mo, sabi niya ng mahina, napuntahan ko na maraming lugar sa mundo. Nakita ko ang pinakamayamang bangko at pinakamahirap na kalye. Pero isang bagay ang natutunan ko, ang value ng tao, hindi masusukat sa damit, sa laki ng account, o sa itsura pagpasok sa pinto. Ang respeto para sa lahat. Nag-shift ng hindi comfortable ang customers. May mga tumingin sa baba, nahiya, habang iba nagpapanggap na hindi narinig. Pero ang officer nag-cross arms, yun impressed. Sir, entitled ka sa opinion mo, pero sinusunod namin ang policy dito. Kung hindi mo ma-meet ang standards ng branch na to, umalis ka na. Blending ang arrogance niya. Wala pa rin kaalam-alam kung sino ang kausap. Lalong lumambot ang boses ni Manny. Pero may bigat sa salita na nagpapatayo sa buong kwarto. Sabihin mo nga, tanong niya ng mahina. Kung isang lalaki na walang fine suit, humble ang pananalita, tatanggihan mo ba ang serbisyo? Kahit mas nagtatrabaho siya kaysa sa kahit kanino rito, kahit pareho ang pangarap at responsibilidad sa pinakamayaman sa kwarto. Walang sagot ang officer. Sa halip, nag-roll eyes ulit at bumulong, walang kwenta to. Pero hindi walang kwenta ang tanong. Nakalutang ito sa hangin, umaalingaw sa puso ng mga nakikinig. Naglisten ang mata ng junior teller sa unspoken truth. Naintindihan niya ang bigat. At gayon din ang ilang customers. May bumulong sa likod, tama siya. Mabilis tayong mag-judge. Hindi na pinilit ni Manny. Tahimik ulit siyang nakatayo, nakapaloob ang kamay, naghihintay. Ang pasensya, gentleness, at quiet wisdom niya ay nagsisimula ng mag-crack sa malamig na arrogance ng kwarto. Hindi pa tapos ang kwento, nagsisimula pa lang, at sa bawat salita, binabalata ni Manny ang mga false layers ng status at pride na nagtatakip sa katotohanan na naghihintay na ma-reveal. Bahagyang maingay sa lobby ang bulungan, pero nakatutok pa rin ang mata ni Manny sa yaong junior teller. Ang naunang sagot niya, malambot at halos broken, na natili sa isip niya. Mukha siyang out of place sa gitna ng arrogance ng mga kasamahan, parang hindi bagay sa culture ng coldness. Nang mag-clear ang pila niya, tahimik na lumapit si Manny sa counter niya. Nag-glare ang officer sa front desk, pero bin ni Manny. Bahagyang lumapit siya, magalang pa rin ang tono. Miss, tanong niya ng mahina. May sinabi ka kanina na nakakalimutan ng tao na tao rin kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-freeze ang kamay ng teller sa gitna ng galaw. Nagtingin-tingin siya ng nerbiyos, parang naghihintay ng permiso na hindi darating. Busy ang manager sa phone sa likod. Nakatingin pa rin sa screen ang officer ng may frown. Dahan-dahang huminga ng malalim ang yaong uman. Sir, hindi ko dapat sinasabi to, hindi kami pwede mag-share ng personal sa clients, bulong niya. Nagbigay ng reassuring nod si Manny. Minsan nakakatulong ang pag-share. Minsan kailangan marinig ang tao. Makikinig ako. Sandali, hinanap ng mata niya ang mukha niya. May something sa kalmado at humility niya na nagbigay ng courage. Ibaba niya ang tingin at nagsimula. Liza po ang pangalan ko. Halos 3 years na ako rito. Araw-araw bago sumikat ang araw pumapasok ako at umuuwi kapag tulog na ang lungsod. Akala ng marami komportable ang trabaho sa bangko. Pero para sa akin, survival lang. Sinusuportahan ko ang nanay ko na may sakit at 2 kapatid na lalaki na nag-aaral pa. Umalis ang tatay namin noong bata pa kami. Ako na ang breadwinner mula 19 years old. Bahagyang nag-crack ang boses, pero nagpatuloy, nakahawak ng mahigpit sa counter. Sir, maraming shift ako. Minsan hindi ako kakain hanggang gabi. Pero rito, respeto lang sa mukhang mayaman. Kung hindi nakasweet, kung wala kang milyon sa account, parang hindi ka umiiral. Kahit kami na empleyado nararamdaman yon. Sumisigaw ang manager sa harap ng clients, sinasabing replaceable kami. Sabihin daw mag-smile lang sa VIPs. Ordinary people hindi mahalaga. Mabigat na nakalutang ang salita.
May ilang customers na nagpapanggap na naghihintay sa pila, lalong nakikinig. Lumapit ng kaunti si Manny, mainit ang boses sa empathy. At nandito ka pa rin. Bakit kinakaya mo? Lumitaw ang luha sa mata ni Liza. Kasi wala akong choice. Kailangan ng nanay ko ang gamot. Kailangan ng mga kapatid ko ang tuition. Kung aalis ako, wala sila. Kaya tahimik na lang. Tinatanggap ko ang sigaw. Tinatanggap ko ang disrespect dahil sa huli, sila ang umaasa sa akin. Lumambot ang tingin ni Manny. Tumango siya ng dahan-dahan parang tumatama ang bawat salita sa kanyang puso. Sa isip niya. Bumalik ang flood ng memories. Ang childhood niya na nagbenta ng tinapay sa kalye. Nagtitiis ng gutom para makakain ang mga kapatid. Naglaban sa maliit na laban para makauwi ng ilang piso. Ang mukha ng nanay at mga kapatid niya lumitaw. Alam niya ang sakit na iyon. Alam niya ang helplessness. Nagsalita siya ng mahina, parang kausap ang younger self. Kailangan ng lakas para dalhin ang ganitong pasanin. Marami na ang sumuko, pero pinili mong lumaban araw-araw. Hindi yon kahinaan. Yon ay tapang. Sa wakas, tumulo ang luha ni Liza. Mabilis niyang pinunasan, nahiya. Sir, hindi niyo naiintindihan. Tinitingnan nila ako pababa rito. Ininsulto ako ng clients. Dinidismiss ako ng managers. Minsan iniisip ko kung ganito na lang ang buhay ko. Umiling ng mahina si Manny. Hindi pa tapos ang kwento mo. Minsan inilalagay tayo ng buhay sa pinakamahirap na lugar para subukin, hindi para masira, kundi para ihanda. At Liza, hindi invisible ang struggle mo. Nakikita ko. At balang araw, makikita rin ng iba. Tahimik na ang lobby. Kahit ang officer sa front desk, kahit nagpapanggap na nagtatype, nakikinig. Nakatayo ng matatag ang customers, may softened expressions, realizing na may iba silang nasasaksihan kaysa ordinaryong bank visit. May bigat ang salita ni Manny, hindi dahil powerful o famous siya, kundi dahil galing sa lived truth. Para kay Liza. Parang unang beses na talagang tiningnan siya, hindi bilang replaceable employee, kundi bilang tao na may pangarap at pasanin. At para sa audience na nanonood sa kwento, undeniable ang emotional depth. Ang simpleng bank counter naging salamin ng harshness ng lipunan at quiet resilience ng mga nagdurusa ng tahimik. Lumalakas ang bagyo. Malapit na ang katotohanan na ma-reveal. Hindi na pareho ang atmosphere sa loob ng bangko. Ang nagsimula bilang dismissive encounter ay naging mas mabigat, mas human. Ang quiet confessions ni Liza ay nagbukas ng pinto na hindi na maisasara. Ang mga customer na kanina ay impatient o judgmental ay nakatayo ng medyo tuwid, nakikinig ng mas malapit. May something sa lalaking naka-simple cap na nagpapatigil sa kanila. Umiti ng mahina si Manny kay Liza tapos tumayo ng tuwid. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi kailangan. Sa halip, dahan-dahang naglakad siya patungo sa kabilang side ng lobby. Nagtabi ang mga tao ng instinctive, sinusundan ng mata. Sa back counter. May dalawang empleyado na nagbubulungan ng nerbiyos. Lumapit si Manny ng parehong calm gentleness. Sabihin niyo nga, tanong niya, paano niyo napagdesisyonan kung sino ang pinakamahalagang client dito? Nag-clear throat ang mas matangkad. Sir, sinusunod namin ang instructions ng manager. Clients palaging una. Walk-ins o small accounts, sinasabi na huwag sayangin ang oras. Hindi mayabang ang salita, kundi resigned. Parang alam nila mismo na unfair ang system, pero matagal na nilang tinanggap. Nagtilt ng bahagya si Manny. At sumasang-ayon ba kayo? Na mas mababa ang respeto sa ordinaryong tao, kaysa sa may mamahaling damit. Nagkatinginan sila. May isa na tumingin sa sapatos. Sa wakas, amin ang isa, sa totoo lang po, hindi, sir. Pero kung labag, parusa. Sinasabihan kami na replaceable. Kaya tahimik na lang karamihan. Ang honesty nila lalong nagpalalim sa katahimikan. May ilang customers na nag-shift ng hindi komportable, nahiya sa sariling bulungan kanina. Tumango ng dahan-dahan si Manny, sinipsip ang mga salita,
tapos lumingon sa gitna ng lobby kung saan lumabas ang branch manager mula sa opisina. Matangkad ang lalaki, naka-crisp suit. Commanding ang presence o akala niya. Sir, magalang na tawag ni Manny. Sinubukan kong makakuha ng simpleng tulong dito, pero sinasabi ng staff na hindi ako bagay. Mapapaliwanag mo ba kung bakit? Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng manager na ningkit ang mata sa condescension. Kasi sir, priority clients lang ang sinisilbihan ng branch na to, hindi namin ma-accommodate ang lahat na naglalakad mula sa kalye. Kaya may standard branches sa buong lungsod. Para to sa higher value people. Matalim ang salita, sinabi ng may confidence parang normal, parang paghahati ng tao sa valuable at ordinary ay business as usual. Nag-stir ang crowd. May nagulat. May nagpalitan ng wide-eyed glances. Hindi na subtle ang arrogance. Full display na. Nanatiling kalmado ang mukha ni Manny, pero may bigat na ang katahimikan niya. Nag-scan siya sa kwarto, ang nahihiyang empleyado, ang uncomfortable customers, ang nanginginig na Liza sa counter. Nakikita niya ang katotohanan na bumubuo, culture ng disrespect, hierarchy base sa itsura, system na nagpaparusa sa kindness at nagre-reward sa arrogance. Nagtanong siya ng final question. Malambot pero piercing ang boses. Kaya kung lalaking simpleng damit, wala kundi honesty at hard-earned savings, worthless sa'yo. Bahagyang umiti ang manager, shrug. Ganito gumagana ang mundo, sir. Ang may influence, pera, at connections, priority. Dapat matuto ang iba ng lugar nila. Nag-ripple ang murmur ng shock sa lobby. Kahit ang mga dating bumulong laban kay Manny ay nakatikom na ang panga, realizing kung gaano kalalim ang arrogance. Sa oras na yon, naging outrage ang bulungan. Isang middle-aged woman na customer ang nagsalita. Hindi tama yon. Nagsimula ang asawa ko sa wala at ngayon may business account kami rito. Kung ganito ang trato noon, hindi kami customer ngayon. Dagdag ng isa pang lalaki, hindi dapat depende sa wallet ang respeto. Hindi na tahimik ang crowd. Nag-i-shift, umuiling, nagbubulungan ng disapproval. Nahulog na ang mask, nakalantad na ang arrogance ng staff. At sa lahat ng yon, nakatayo pa rin si Manny, nakapaloob ang kamay. Ang pasensya niya ang nagpahintulot na natural na ma-reveal ang katotohanan. Hindi niya kailangang magdebate o sumigaw. Nakita na ng mga tao mismo ang mali. Bumalik ang tingin niya sa manager, pareho pa rin ang calm expression, pero may quiet authority ang susunod na salita. Salamat, sabi ni Manny ng mahina. Pinakita mo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Nakalutang ang bigat ng statement. Nagkatinginan ang customers ng may anticipation. Nag-shift ng uniisi ang staff. May darating. Hindi nila inaasahan. At sa ilang sandali lang, ang desisyon ni Manny Pacquiao ay magbabago sa kapalaran ng buong branch na to. Magpakailanman. Nanatili pa rin sa hangin ang huling salita ng manager. Ang may influence, pera, at connections, priority. Dapat matuto ang iba ng lugar nila. Raw at unapologetic ang arrogance. Tahimik ulit ang lobby, pero hindi na to silence ng indifference. Ito ang silence ng shock, ang uri bago ang bagyo. Ang mga customer na dating nag-judge kay Manny base sa simple clothes ay ngayon nag-glare sa manager at staff. Nag-shift ng uncomfortable ang empleyado, realizing na ang culture na sinunod nila ng walang tanong ay ngayon na-expose. Dahan-dahang huminga si Manny at inabot ang cap para tanggalin. Ordinaryong galaw, pero sa moment na yon, parang nag-shift ang buong atmosphere. Nang matanggal ang cap at lubos na makita ang mukha, kumalat ang gasp sa kwarto. Siya yon! Si Manny Pacquiao, bulong ng malakas ng isang binata, nanginginig ang boses sa disbelief. Sa loob ng ilang segundo, kumalat ang recognition sa lobby. Naglaki ang mata, natakpan ang bibig, lumakas ang bulungan. Kahit hindi boxing fans, kilala ang mukha ng lalaking humble na nakatayo sa harap nila. Hindi lang world champion, kundi senador, national hero, simbolo ng pag-asa para sa milyon na dating wala. Nag-freeze ang officer sa front desk.
Nawala ang kulay sa mukha. Natunaw ang confident smirk ng manager sa shock, bumagsak ang postura habang lumulubog ang reality. Kalmado pa rin si Manny, hindi nagmamayabang, hindi itinaas ang boses. Sa halip, nagsalita siya ng parehong humility mula simula. Sa buong buhay ko, simula niya ng mahina, hinusgahan ako base sa itsura. Noong bata, inignore ako dahil mahirap. Noong young boxer, dinout dahil maliit. Kahit ngayon, simpleng damit, akala nila hindi ako bagay. Lumakas ang boses, nag-sweep ang mata sa staff at customers. Pero pumunta ako rito hindi bilang senador, hindi bilang champion, bilang tao lang. At nakita ko ang system na mas pinahahalagahan ang pera kaysa dignidad, damit kaysa karakter, status kaysa respeto. Nag-stir ang crowd, tumango, nagbulungan ng agreement. May mga nag-clap ng mahina, hindi makapagpigil ng support. Direktang lumingon si Manny sa manager, firm pero controlled ang tono. Sinabi mo ordinary people dapat matuto ng lugar nila. Hayaan mo sabihin ko, ang lugar nila rito sa bangko, sa bawat opisina, sa bawat espasyo dahil kung walang ordinaryong tao, walang clients, walang negosyo, walang bansa. Nakalimutan niyo ang truth na iyon. Nag-stammer ang manager, nag-crack ang boses. Sir, hindi ko ibig sabihin. Pero bahagyang itinaas ni Manny ang kamay, pinatahimik. Hindi negotiable ang respeto. Para sa lahat yon. At kung hindi maintindihan ng branch, dapat hindi na mag-operate. Nag-erupt ang gasps. Lumapit ang customers, naghihintay. Nagkatinginan ang empleyado sa disbelief. Calm pero decisive ang blow ni Manny. Simula ngayon, relieved of duties ang buong staff ng branch na to. Parang kidlat ang salita. Nag-break into tears ang officer sa front desk, tinakpan ang mukha. Natumba pabalik ang manager, nakabuka ang panga. Kahit ang mga dating bumulong ng discomfort ay nag-freeze, hindi sigurado kung matatakot o marirelief. Pero lumambot ang tingin ni Manny nang lumingon kay Liza. Ang junior teller na ang quiet courage ang nagdala ng truth sa liwanag. Mainit na ang boses, puno ng compassion. Maliban sa'yo, Liza. Nagpakita ka ng honesty. Nagsalita ka mula sa puso kahit natatakot ka. Ang mga katulad mo ang dapat nandito. Ikaw ang nagpapaalala kung ano ang totoong service. Punong luha ang mata ni Liza. Yumuko siya, nanginginig ang kamay habang bulong, salamat po, sir. Salamat po. Nag-erupt ang customer sa applause. May mga malakas na palakpak. May mga sumigaw ng support. Ang dating malamig at arrogant na atmosphere ay naging electric, puno ng relief, justice, at inspiration. Umiiyak ng bukas ang dismissed officer, regret sa mukha. Ang manager, maputla at nanginginig, sa wakas bumulong, hindi ko napagtanto. Isang beses pang tiningnan ni Manny. Iyon ang problema. Marami hindi na pagtatantuhan hanggat hindi huli na. Tapos lumingon sa crowd, final words para sa moment. Huwag husgahan ang tao base sa itsura. Tratuhin ang bawat lalaki, bawat babae ng may dignidad, dahil ang totoong sukatan ng tao, hindi ang suot, kundi ang dala sa loob. Umugong ang lobby sa applause. Itinaas ng customers ang phones, kinuha ang moment na malapit ng kumalat sa social media. Tahimik, humbled, at ashamed ang arrogant staff na dating nag-dismiss sa kanya. At sa loob lang ng 7 minuto, nagbago magpakailanman ang kapalaran ng branch. Nag-boost pa rin ang lobby ng bangko, iba ang energy kaysa dati. Sa dating tension, ngayon relief. Sa dating bulungan ng judgment, ngayon applause. Ang mga ordinaryong tao na pumasok para sa routine transactions ay naging witnesses ng extraordinary. Justice na hindi sa galit, kundi sa humility at conviction. Kalmado si Manny Pacquiao sa gitna, commanding ang presence pero hindi overbearing. Hindi niya itinaas ang kamao tulad sa ring. Pero mas matindi ang impact ng salita kaysa sa suntok. Pinunasan ng officer na dating nag-dismiss ang luha, hindi makatingin sa mata. Ang manager, maputla at nanginginig, walang salita, shattered ang arrogance. Ang empleyado na matagal nang nagtiis sa toxic culture, ay nagkatinginan ng maingat, parang unang beses na makahinga ng sariwang hangin.
Si Liza, ang young junior teller, na natili sa counter, tumutulo ang luha pero mas magaan ang puso kaysa dati. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang lalaking kinausap niya na ordinaryong customer ay hindi lang client. Siya si Manny Pacquiao, living legend, at pinili niyang makita siya, makinig sa kanya, ay validate ang struggles. Lumapit ulit si Manny sa kanya. Liza, sabi niya ng mahina, napakarami mong dinadala sa balikat. Nagtrabaho ka ng may lakas, sacrifice, at honesty. Yon ang nagpapahalaga sa iyo. Hindi title, hindi pera, hindi itsura. Nanginginig ang labi. Sir, hindi ko alam ang sasabihin. Hindi mo kailangang magsalita, sagot ni Manny ng may kind smile. Tandaan mo lang ang araw na to at huwag nang magduda sa worth mo. Masigit ka sa nararamdaman nila sa'yo. Muling nag-erupt ang crowd sa applause. May sumigaw ng Bravo. May mga nag-clap ng malakas hanggang pumula ang kamay. Contagious ang energy. Parang may nasaksihan silang moment of truth na dadalhin nila habang buhay. Lumipat ang tingin sa stunt staff, lalong firm ang tono ni Manny. May chance kayong magpakita ng respeto, pero pinili nyo ang arrogance. Nakalimutan nyo na bawat client, mayaman man o mahirap, deserving ng dignidad. Ngayon nahihiya kayo dahil hinusgahan nyo ako sa damit. Pero tandaan, hindi lahat na pumupunta rito public figure. Karamihan ordinaryong lalaki at babae at sila rin deserving ng kindness. Nilunok ng mahirap ang manager, yumuko ang ulo. Pinagsisisihan ko po ang mga salita ko, bulong niya. Ang regret ay simula, sagot ni Manny. Pero ang change ang mahalaga. Hayaan itong maging lesson hindi lang para sa'yo, kundi sa lahat dito sa bangko, sa lungsod, sa bansa. Tahimik ulit ang lobby, pero iba to, thoughtful, mabigat sa reflection. Kahit ang customers na dating nag-judge kay Manny sa simple appearance ay mukhang humbled na, realizing kung gaano kadali mahulog sa parehong bitag. Direktang kausapin ni Manny ang crowd. Malambot pero commanding ang boses, umaabot sa bawat sulok. Bawat isa sa atin may kwento. May dala ng yaman, may dala ng struggle, pero walang dapat mahiya dahil mukhang ordinaryo. Ang respeto ang isang gift na libre nating maibibigay. Walang gastos, pero ibig sabihin ng lahat. Nagpausa siya, hinayaang lumubog ang salita. Tumango ang maraming customers, may nagpupunas ng mata. Sa wakas, idinagdag niya ang message na mag-i-echo lampas sa dingding ng bangko. Huwag kalimutan to, ang kindness ay currency na mas mayaman kaysa pera. At kapag binigay mo, nakakakuha ka ng something na hindi kayang sukatin ng kahit anong bangko, ang respeto at pagmamahal ng tao. Thunderous ang applause na sumunod. Tumayo ang customers, nagpalakpak, nag-cheer, may nagre-record sa phones. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang video sa social media, nag-i-inspire sa milyon na hindi pa nakapunta sa branch na iyon. Tahimik ang staff, humbled. Ang dating arrogant officer, sa wakas bumulong, sorry po. Tumango lang si Manny, forgiving pero firm ang expression. Gamitin niyo ng mabuti ang lesson. Baguhin kung paano niyo tratuhin ang tao. Hindi dahil sino sila, kundi dahil sino kayo dapat. Sa ganoon, inilagay ulit ang cap sa ulo at tahimik na naglakad patungo sa exit. Naghiwalay ang tao tulad ng alon, sinusundan ng mata ng may admiration. Hindi siya lumingon. Hindi kailangan. Ang actions niya ay nag-iwan na ng permanent mark. Nang isara ang pinto sa likod niya, nag-buzz ang lobby sa conversations, nagkukwento kung paano na-touch ang puso, na-open ang mata, na hindi na muling husgahan ang tao base sa itsura. At kaya natapos ang kwento hindi sa galit, kundi sa transformation para sa staff, sa customers, at sa bawat kaluluwa na makakarinig nito balang araw. Kung na-touch ang puso mo ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe.